Sa iba pang balita, ipagdiriwang ng Department of Environment and Natural Resources sa Central Visayas ang International Day of the Forest sa March 21. Kaugnay nito, isasagawa ang ilang mga aktibidades na makatutulong sa climate change adaptation at mitigation goals ng Pilipinas. Para sa detalye, balita mo kami April Enerio. Pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 ang pagtatanim ng mahigit 3,000 bakawan sa coastal area sa May Cebu bilang paggunita sa International Forest ngayong Biyernes. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Cambridge noong 2012, napatunayan na malaki ang nagagawa ng mangroves sa pagpigil o pagpapahina ng epekto ng isang storm surge at nakababawas sa posibleng malaking pananalanta nito sa mga baybaying lugar. Bukod sa nagsisilbing breaker zone ng mga bagyo at storm surge ang mga bakawan, nagsisilbi rin itong tirahan ng mga isda. Base sa mga pag-aaral, mas dumadami ang mga isda kung may mga mangroves dahil dito sila nangingitlog at kumukuha ng pagkain. Sa post-Yolanda assessment ng mga kinauukulang ahensya, iminungkahi ang pagtatanim ng mga bakawan sa mga dalampasigan, hindi lamang sa mga lugar na hinagupit ni Bagyong Yolanda, kundi pati na rin sa buong eastern seaboards ng bansa, kung saan madalas unang dinadaanan ng mga bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, inihayag naman ni DENR 7 Chief ng Forest Resources and Conservation Division Clea Arsenio na hindi naman malala ang kaso ng illegal logging sa gitnang Kabisayaan. Ganun pa man, hinihimok pa rin ng ahensya ang mga mamamayan na i-report agad ang anumang mamataang illegal na pagpuputol ng mga pagkakaingin at sumali sa mga tree planting o growing activities. At sa pagdiriwang ng International Day of the Forest, panawagan rin ng ahensya sa mga mamamayan na pangalagaan ang mga kagubatan dahil sa malaking importansya nito sa pagsusulong ng mga inisyatibo kaugnay ng pabago-bagong klima o climate change. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.